Bago tayo magsimula ang kwentong ito ay galing sa isa nating follower na pinamagatan na Ang Mga Anino sa Baryo San Isidro. Sa liblib na bahagi ng Baryo San Isidro, may isang probinsyang bihirang dayuhin ng mga tagalungsod. Napapalibutan ito ng makakapal na puno ng niyog, kawayan. At isang kagubatang sinasabing hindi pa lubusang napapasok ng tao. Kapag sumapit ang dilim, tila may sariling buhay ang lugar, ang hangin ay nagiging mabigat, at ang mga kuliglig ay sabay-sabay na tumatahimik para bang may paparating na masamang presensya. Lumaki roon si Mateo, isang binatang guro na bumalik sa probinsya matapos mamatay ang kanyang ina. Matagal siyang namuhay sa Maynila, ngunit hindi niya kayang ibenta ang lumang bahay ng kanilang pamilya. Isang bahay na gawa sa kahoy, may mga bitak sa sahig, at may kisame na tila may mga matang nagmamasid sa gabi. Noong unang gabi niya sa baryo, napansin niya ang kakaibang ugali ng mga tao. Maagang nagsasara ang mga bintana, may bawang sa bawat pintuan, at ang mga bata ay mahigpit na ipinagbabawal na lumabas kapag dumidilim na. Huwag kang lalabas sa gabi, iho, babala ng matandang kapitbahay na si Aling Rosa. Hindi lahat ng tao rito ay tao. Ngumiti lamang si Mateo. Iniisip na pamahiin lang iyon. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimula ang mga pagkawala. Una, sayang buntis na si Lina, natagpo ang patay sa gitna ng palayan. Tuyo ang katawan, parang sinipsip ang lahat ng laman loob. Sumunod ang isang bata, na huling nakita raw na sinusundan ng isang babaeng mahaba ang buhok at nakaputi. Tuwing gabi, may maririnig si Mateo, isang mahinang tik-tik, tik-tik, na tila nagmumula sa bubong. Kapag malayo ang tunog, mas malapit raw ang panganib. Kapag malapit, huli na ang lahat. Isang gabi, naglakas loob siyang sumilip sa bintana. Sa ilalim ng puno ng balete, may nakita siyang babae. Baluktot ang katawan, mahaba ang dila, at ang mga mata ay pula na parang baga. Unti-unting humiwalay ang pangitaas ng katawan nito. Sa ibabang bahagi, lumilipad habang nakabitin ang mga laman loob. Isang manananggal. Napatakip si Mateo ng bibig upang hindi mapasigaw. Ngunit biglang tumingin ang nilalang sa direksyon niya. Ngumiti ito, ngiting hindi sa tao. Kinabukasan, tinipon ng mga matatanda ang buong baryo. Inamin ni Aling Rosa ang matagal nang itinatago ng San Isidro. May sumpa ang baryong ito, sabi niya. Noong unang panahon, may pamilyang gumamit ng itim na ritual para yumaman. Kapalit noon, isinakripisyo nila ang sariling dugo. Hanggang ngayon, ang mga dugo nila'y naglalakad pa rin sa gabi. Napagtanto ni Mateo ang katotohanan nang matuklasan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay. Nandoon ang mga anting-anting, mga aklat ng orasyon, at isang lumang litrato, isang babaeng kamukhang-kamukha ng kanyang ina, pero ang petsa ay mahigit 100 taon na ang nakalipas. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang pamilya niya ang pinagmulan ng mga aswang sa San Isidro. Sa gabing yon, dumating sila. Isa-isa, lumabas mula sa dilim ang mga nilalang. Manananggal, tikbalang, aswang na may anyong aso at baboy. Lahat sila'y nakatingin kay Mateo. Ikaw ang huli, sabi ng babaeng may pulang mata. Oras na para ipagpatuloy ang dugo. Ngunit hindi umatras si Mateo. Sinindihan niya ang buong bahay. Binuhusan ng asin ang paligid at binigkas ang orasyong nakita niya sa kahon. Isang panalangin pumipigil sa sumpa. Sumigaw ang mga aswang habang unti-unting nasusunog sa liwanag ng apoy. Ang sigaw nila'y umalingaw-ngaw sa buong baryo, parang daing ng mga kaluluwang matagal ng bihag ng dilim. Pagsapit ng umaga, tahimik ang San Isidro. Wala na ang mga aswang. Ngunit si Mateo ay hindi na rin nakita. Sabi ng mga tao, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may isang aninong nagbabantay sa baryo. Nakaupo sa ilalim ng balete, matahimik, hindi nananakit. Hindi na raw ito aswang. Isa na raw itong kaluluwang nagbabayad ng kasalanan ng dugo.
ang huling tagapag-ingat ng San Isidro. At hanggang ngayon, kapag narinig mo ang tik-tik sa malayo, sinasabi ng matatanda, huwag kang lalabas, hindi lahat ng bantay ay tao. So ayunin, ano sa tingin nyo, masyado bang nakakatakot? Pa-comment naman at pa-support natin ang channel natin.